Sadya bang dumarating ang tanging panahon? Ika'y punong-puno na, halos di na makaahon sa problema nating hinaharap na di mapatid-patid. Takbo ng utak mo'y lalo lang kumikitig. Pag-asa ba ang hanap mo? Pag-asa rin ang hanap ko. May pag-asa ba kayang makikita sa ating munting mundo? Ang nais mo ay nais ko, kapayapaan ang ginugusto. Meron pa kaya nitong natitira sa isip ng tao? Iisipin mo ba kaya ang nagdaang mga taon? Mababagot ka lang, mabuti pang wag nang lumingon. Sasayangin mo lang ang panahon na laan ng Panginoon. Kalimutan ang nakaraan, harapin ang nakalaan. Pag-asa ba ang hanap mo? Pag-asa rin ang hanap ko. May pag-asa ba kayang makikita sa ating munting mundo? Ang nais mo ay nais ko, kapayapaan ang ginugusto. Meron pa kaya nitong natitira sa isip ng tao? Pag-asa na hanap mo, kay Jesus lang matatamo. Pangako niyang tunay sa krus, ito'y kanyang inialay. Simple lang ang hanap mo, hayaan siya'y maghari sa'yo. Dito matatagpuan, kay tagal mo nang hanap. Dito matatagpuan, kay tagal mo nang hanap. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Isa pa pong malakas na clap offering sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. Amen. Glory to God. Ang sabi po ng awitin dito, ang matatagpuan ng kahit tagal na nating hanap sa Panginoong Jesus na siyang magbibigay ng pag-asa, ng kapayapaan. Ano po? Tunay nga kay Jesus natin matatagpuan ang mga ito. Gusto po nating i-welcome si Joanne at saka si Riza Carlos. Pwede po ba silang tumayo? Saan po sila? Ayan, kayo po ay welcome dito sa ating pagsamba. Hopefully ay ito yung una sa maraming pag-attend po ninyo. Mayroon po tayong family days sa May. Tama yun, May 18, third Saturday po yan. Third Saturday ba yan? Ano po, mayroon po tayong contribution na 100 per head. Ano po, at tapos tayo po ay magbabaon. I-decide po natin mamaya kung saan, ano po, mayroong hindi pa tayo nakapag-confirm, pero pag-usapan po natin mamaya yung sa Feliciano Farm ba yun?
Feliciano Farm at saka yung sa Earl's Place. Ano po, si Pastor Joby, napuntahan nyo na? Hindi pa? Pero nakausap na. Sige, tingnan po natin, mag-ano tayo, mag-ocular tayo. Mas maganda kung matingnan natin para po mas makita natin ang personal. Ano po? So, pag-usapan po natin mamaya. Meron tayong konting meeting po mamaya. Okay. Tapos, meron din po tayong convention. Ang convention pala sa mga pastor, that will be this week. Sa June 1 naman, meron po tayong activity po dito, yung Pentecost natin, dito sa Tarlac section, at ito po ay gaganapin dito sa complex, Lapus Complex. Meron din pong registration yan na 100, so pag-ipunan na po natin. June 1 pa naman po yon. Glory to God. Hallelujah. Mag-expect po tayo sa gagawin ng Panginoon ngayon. Alam ko merong inilalaan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa 1 Kings chapter 19. Verses 1 up to 6. 1 Kings chapter 19, verses 1 up to 6. Kasali rin po yung Joshua chapter 1, verse 9. Babasahin ko po ang 1 Kings chapter 19, verses 1 up to 6, NIV po. Ikitso na po. 1 Kings chapter 19, verses 1 up to 6. Ito pong salita ng Diyos. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that one of them. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey in the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, Get up and eat. He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank, and then lay down again. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil Ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa amin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kung ano ang iyong inumpisahan sa amin, Panginoon, ay iyong tatapusin. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas loob sa amin upang harapin, O Diyos, ang bawat araw ng buhay po namin, gaano man kahirap, O Diyos. Inihiling namin, O Diyos, ang iyong patnubay. Inihiling namin ang banal na Espiritu ang siyang maganda sa aming mga puso. Ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin, buksan ang aming mga puso at mga kaisipan upang tanggapin, O Diyos, ang iyong mga salita. Patnubayan mo po kami, and we pray that we will focus our minds and our hearts sa inyo, Panginoon, ngayong umaga. We honor you, Lord, and we thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat ay marahil sa atin pong buhay ay dumaan na tayo sa panghihina po ng loob.
na-discourage na tayo. Marahil napakarami yung mga hamon po natin. And life's challenges can leave everyone, tayong lahat, kahit na mananampalataya, na iniisip natin o sinasabi natin, supposed to be, ay ang mga mananampalataya, they will bask in the glory of God, they will enjoy the presence of God, no? Na parati nilang nararanasan yung kagalakan sa kanilang puso. Pero makikita po natin that sometimes Christians, they are downtrodden and they are listless. Pinanghihinaan ng loob. It is a feeling, itong discouragement na to, it is a feeling that does exactly what it says. Discourage, inaalis ang tapang natin upang harapin ang bawat araw. Ano po? Yung sa loob natin, yung puso po natin na dating inspirado, na parating malakas, na parating nandun yung buhay ay parang nawawala. Si Elijah sa chapter 19, ang sabi niya, Lord, I have had enough, Lord. Lord, sabi na, mapagal na ako po. Lord, kunan mo na yung biya ko. Sabi po dun sa verse 3, Elijah was afraid. He ran for his life. He came to a brom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord. He said, take my life. I am no better than my ancestors. Doon po sa ibang version, ay, Lord, mapagal na ako po, kaya Kapampangan. Pero ito ay isang araw lang, wala pang 24 hours, na ang Diyos ay kumilos ng kamangha-mangha sa kanyang buhay. Sa chapter 18, makikita po natin dyan kung bakit merong mensahe, kung bakit nagkukwento si Ahab sa kanyang asawa na si Jezebel. Ano po ba ang nangyari sa 1 Kings chapter 18? Pagkatapos ng chapter 18, of course, 19. Tapos yung unang sasabihin ay nagkukwento si Elijah, nagkukwento si Ahab kay Jezebel. Pagkatapos nagalit si Jezebel, nagbigay ng mensahe kay Elijah. Pero ano po bang nangyari? Para makita natin yung context. Ang nangyari po ay for more than 3.5 years, wala pong ulan. Mainit. Walang ani. Ano po? Si Elijah ay pinahunting. Sa chapter 18 po yan. No? Pagkatapos, lumitaw, nagpakita si Elijah doon sa timing ng Panginoon at hinamon niya ang mga propeta ni Baal at ni Asherah. Look at 1 Kings chapter 18. Mag-uumpisa po yan doon po sa verse 16. Elijah on Mount Carmel. At lahat, pinatawag po ang mga false prophet ni Baal at saka po ni Asherah. 950 po lahat yan. 400 Baal prophets, 450 Asherah prophets. Nagkaroon po ng showdown dyan. Challenge po sila ni Elijah, ang sabi niya, kung sino ang makapagpapababa ng apoy magmula sa langit at tutupukin yung hain na baka. Siya ang Diyos. Ang Diyos na magpapababa ng apoy mula sa langit. At magpapatunay na kapag ganon ay si Elijah ay tunay na propeta ng Panginoon. Pumayag yung mga Baal prophets. Nung pong
nandun sila sa Mount Carmel, no, sabi ni Elijah, mauna kayo. Pinauna. Magbuhat umaga. Ano po? Wala, hindi, kahit na kaskas ng posporo, amoy ng usok, wala. Nagsawa sila, basahin po ninyo. Dumating ang hapon, dumating po yung malapit ng gabi. Ang sabi ni Elijah ay, pakasikan nyo pa. Huwag na matutod dyan. Walang bumabang apoy kahit na anong ginawa nila. Nung napagod na sila, maganda po yung illustration ng yung mga Bible ng mga bata eh. No? Nakita mo yung mga propeta, yung dila nila nandito na napagod sila. Napagod sa kakasayaw. Kahit na yung sinugat nila yung kanilang mga sarili. Para lang bumabasa na ang apoy, wala. Nung si Elijah, sabi niya, ako naman. Tapos na kayo. Hanggat gusto niyo, sige. Nung si Elijah, sabi niya, Lord, sabi niya, ang ginawa po niya ay, basahin ko po na para mas maano natin. Sa verse 30, then Elijah said to the people, come here to me. Kasi marami pong tao yan. Pinatawag ni Elijah, no? Yung Israel, pati yung mga prophets ni Baal. They came to him and he repaired the altar of the Lord, which had been torn down. Elijah took 12 stones, one for each of the tribes descended from Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, your name shall be Israel. With the stones he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench. Nagpahukay po siya dun sa gilid. Around it, large enough to hold 2 seahs of seed. He arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid it on the wood. Then he said to them, fill 4 large jars with water and pour it on the offering and on the wood. Do it again. And then they did it again. Do it a third time, he ordered. And they did it the third time. The water ran down around the altar and even filled with the threads. So pinalagyan pa po niya ng tubig. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed. Minsan niya mo po ini. Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and have done all these things at your command. Answer me, Lord, answer me, so that these people will know that you, Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. Verse 38. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice. Dumating ang apoy mula sa langit. Fire from the Lord. Hindi ko alam kung saan galing, but it's fire from the Lord. The fire from the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. Chapter 18. Chapter 19. Di nangyari po, pinaghahabol yung mga propeta ni Baal. Basahin po ninyo, magpatuloy kayo sa pagbabasa. Naubos. Si Jezebel, alaga niya yung mayon. Meron silang daily yung rasyon ng pagkain at ng allowances. Nung ibinalita sa chapter 19 ni Ahab, nandun siya eh. Naggalit si Jezebel. Nagpabigay ng mensahe. Sabi niya, yung ginawa mo sa mga propetang ito, gagawin ko sa iyo hanggang bukas. Magtataka ka. Bakit si Elijah natakot? Wherein
nakita niya, siya mismo, alam niya ang merong Diyos. Alam niya, nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. In just a word from a wicked queen named Jezebel, matatakot siya. Life's challenges can leave everyone, even believers, kung minsan ay nadi-discourage sila. Si Elijah po ito. Kahit si David, si David, nung pagkatapos ng height ng kanyang tagumpay, nung siya po ay magtagumpay laban kay Goliath, ang susunod na mangyayari sa kanyang buhay ay, ang magiging kalaban niya ay si Saul. Ang narinig niya yung mga sinisigaw ng mga babae sa Israel, Saul has killed his thousands and David his tens of thousands. Narinig ni Saul. Ang sabi niya, libularin ka na ako. Kaya ba? Den kang David, tens of thousands. Nanupay punanan nini, maliban ng trono. Anong ginawa ni Saul? Dahil sa inggit niya kay David, wala na siyang ginawa kundi antingin si David. You read the Bible. Meron silang mga kalaban, pero ang iniisip niyang kalaban, si David. Si David, naging dahilan niyo upang marami rin po siyang discouragement na hinarap. Mga hamon sa kanyang buhay. Just as God's servants face discouragement, we will face it also. But just like them who overcame discouragement, we too will overcome by the help of God. Ang sabi po ng Psalm 46, that the Lord is an ever-present help in times of trouble. Makita po ninyo, nung hindi na kinakaya po ni Elijah ang kanyang, ang kalagayan po niyang ito, ang Diyos ang siyang tumulong sa kanya, pinakain, siguro nagutom, pinatulog, pinagpahinga. At hindi lamang yan, binigyan siya ng lakas na kung saan pwede siyang maglakad na hindi umihinto. Mayroong physical na pinrovide ng Panginoon, mayroong ding supernatural na pag-provide ng Panginoon upang pagtagumpayan ang mga discouragement natin sa buhay. Amen. We can, by the grace of the Lord, we can overcome discouragement in our lives. Amen. Yung mga panghihina po natin, kung minsan meron tayong mga pakitang tao. Yung pinapakita natin that we're strong, but deep inside, discouraged na po tayo. Hindi pwedeng makita na discouraged tayo. If we are leaders in our family, leaders in churches, but deep inside, we are groaning, Lord, help me, I am discouraged. We will overcome by the grace of the Lord, by the help of the Lord. Amen. It will come in our lives, discouragement. But we don't have to succumb to it. Marami. Ang information natin, ang technology natin ay napakaganda. Pero yan ba ay nagbigay ba ito ng kapahingahan sa puso ng tao, sa isip ng tao? Noon po, naalala ko, mga siguro 10 years ago or 15 years ago, hindi ka pwedeng halimbawa, meron kang kamag-anak sa abroad, hindi pwede yung parati kang tumatawag. Mamumulubi ka. Sa overseas call, di po ba? Naka-time lang, puntahan mo tumawag ka sa ganitong oras, etc. Tapos meron lang certain period of time para hindi ka masyadong Pero ngayon, pwede.
Kahit maghapon, magdamag, pwede. Messenger. Dati may bayad pa. Di ba? Pero ito bang napakagandang technology po natin ngayon ay nagbigay ba ng kapahingahan sa isip at puso ng tao? Nagbigay ba ito ng pag-asa? Dati po, gawa kang report, research, makinilya. Magmakinilya. Patsye kamali ka, po, mamura ka, dapat magaling kang mamura. Ginili. O, diyang mag-type, diyang mali-mali ka type. Potang lawin, may bahasan, may. Pwede kang mag-edit. Anong kami, magre-report ka, gagawa ka ng report. Hindi pwede. Makinilya. Pero ito ba ay nagbigay nga po ng kapahingahan sa kaluluwa ng tao? Parang pinabilis nga, no? Parang napapagod nga yung mga tao ngayon, eh. Ang bilis-bilis. No? Ako, nahirapan po akong mag-cope up sa report. Tapos marami yung mga disturbed emotionally. Marami yung nadi-discourage, marami yung ang tinatago nila yung kanilang damdamin na kung minsan ay palapit na sa depression. But how can we overcome? How can we overcome discouragement? Nandyan po ang salita ng Diyos. There remain God's constant and sure answers. Na noon pa man ay binigay na ng Diyos na kung saan they are ready for the taking. Merong instructions ang salita ng Panginoon how to deal with discouragement. Ang una po ay dapat magbalik tayo sa pananalangin. Return to our knees as often, maging madalas, and as long as it needed. Ang sabi po ng Colossians chapter 4 verse 2, dapat parati tayong mananalangin, lumalapit sa Diyos. Hinahanap ang presensya ng Diyos. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Magbantay, manalangin, magbantay, maging mapagpasalamat. Ito po yung fundamental discipline natin upon which tayo po ay i-endeavor natin ng ating mga sarili, whether we are struggling or we are in a victory. Kapag victorious po tayo, mag-pray din tayo. Binigay ko po kanina, si Elijah from the spiritual height ng pagkilos ng Diyos. Biglang-bigla na-discourage siya. Si David from a spiritual height, God gave him victory. Ano po? Slaying Goliath. Pagkatapos, ang susunod, makikita mo, si Saul ay mayroong inggit sa kanya. At si Saul, he would use his life. Uubusin na lang niya ang buhay niya upang huntingin si David. In struggle and in victory, we should pray. Amen. It is our lifeline to God through the Holy Spirit. Kung gusto po natin i-overcome ang discouragement, we must exercise the discipline of prayer. We must devote ourselves to prayer and not neglecting it. Kung tayo po ay naniniwala sa Diyos na mayroong Diyos at ang Diyos na ito ay
ini-encourage tayo na manalangin at inuutusan tayo na manalangin. At ang Diyos na ito ay tutugon sa ating mga panalangin. Dapat tayong manalangin. Amen. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 12, "For the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are attentive to their prayer." Attentive ang Panginoon. Hinihintay tayo. Hinihintay tayong mag-pray ng Panginoon. Attentive ang Diyos. Ay, Brother Ping, nag-pray na eh. Ay, sino ba? Tayo. Hinihintay tayo ng Diyos. His ears are attentive to their prayers. The Lord is vigilant in searching out for those who seek His face. Ang sabi po ng 2 Chronicles 16 verse 9, "For the eyes of the Lord range throughout the earth." Tinitingnan ng Panginoon kung sino man sa buong mundo, range throughout the earth, to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Strengthen. Palalakasin ng Diyos ang kanilang mga puso. Ma-overcome natin ang discouragement. Strengthen those hearts are fully committed to Him. God will strengthen us as we pray. And if our hearts are fully committed, He longs to support and help you. Nandyan po parati ang tulong ng Diyos. Sabi nga po, He is just a prayer away. Hindi lamang po ang Diyos nakikinig sa ating mga panalangin, ang Diyos ay natutuwa kapag tayo po ay nananalangin. Kung tayo po ay babalik lamang sa pananalangin, if we will just return to our knees, our discouragement will start to vanish. Bakit po? Kasi ang Diyos ang siyang magpapalakas sa atin. Maliwanag ang salita ng Panginoon. "For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed." Return to your knees. Pray. Return to our knees. Let us seek the face of the Lord. Ano po? Matutuwa ang Diyos. Ano po? Palalakasin ang ating mga puso. Ano man ang ating kinakaharap. Kung minsan yung mga problema natin, ang tagal-tagal, ulit-ulit. Lumapit po tayo sa Panginoon. Ang sabi niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan, at kayo ay aking pagpapahingahin." Ay, may pasobrata na po pagalan eh, Lord. Bali po, dakal pong patuto, marami pong patuto. Na makikita po tayo na naka-upload yan sa Facebook, sa mga maraming, sa YouTube. Kung minsan, yung pagod na po sila pagkatapos, nasa desperation na sila. Tapos sasabihin nila, if there is a God, kung merong Diyos, magsalita ka sa akin. Alam po ninyo, in their times of desperation, sumasagot ang Diyos. Because there is a God. At doon matatagpuan nila yung kapayapaan at ang pagkilos ng Diyos kung sila ay lalapit sa Panginoon at ipagtitiwala nila ang kanilang buhay sa Kanya. Return to your knees and pray. Pangalawa po, para yung discouragement natin ay mawala, we should repent. We should repent of sin and unfaithfulness. Ano po? Tayo po bilang mga anak ng Diyos, when we sin, kapag tayo ay nagkasala, we must immediately repent. At ang ibig sabihin po nito ay yung
tayo ay tatalikod sa kasalanan at tayo ay susunod sa Diyos. Not just asking for forgiveness, but it means to turn and walk in opposite direction of sin. Na po, tayo ay tatalikod sa kasalanan at lalapit sa Diyos. Kasi po ganito, sin will weigh us down. Ang sabi po ng Hebrews ay tayo ay magpatuloy sa ating takbuhin, ang sabi niya, at huwag natin hayaan na kumapit sa atin ang kasalanan. Ang sabi po sa English ay, the sin that so easily entangles. Sin will weigh us down. Para pong ano yan, parang bigat sa atin yan. Ang kasalanan ay, it's a heavy load to bear. Parating parang mabigat kapag nandyan yung pasan-pasan natin na kasalanan. Kaya ang sabi po ni Jesus, come to me. All of you who are weary and burdened, I will give you rest. Palakwa na lang Jesus, pabili na lang Jesus din. Sin is a heavy load to bear. Kailangan po nating bitawan, kailangan nating talikuran. Ano po? We must check our lives. Is there a sin in my heart that I need to repent of? Baka tayo nabibigatan masyado sa ating mga dalahin dahil merong kasalanan. Am I doing the will of God in my life? At kapag tayo po ay lumapit sa Diyos, alam natin na ang Diyos ay tayo ay patatawarin at lilinisin sa ating mga kasalanan. Ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Wala po mang isang matuwid. Lahat po tayo kasalanan. Nagkulang sa Diyos. I am a sinner. Pero tayo po, nung lumapit tayo sa Panginoon, tayo pinatawad at gusto ng Panginoon that the burden of sin ay mawala sa atin. Meron po mga illustrations na parang yung kasalanan ay, yung boulder, yung malaking bato, dala-dala natin yan. Kasalanan. Nagpapabigat sa atin. Repent of sin. Bitawan na po natin. Bitawan natin at tayo ay sumunod sa invitation po sa atin ng Panginoon. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng napapagal at nabibigatan at kayo ay aking pagpapahingahin. Pagkatapos tayo po ay magtapat sa Diyos. Ano po? Magtapat tayo sa Diyos, magpatuloy na magtapat sa Diyos. Be faithful even small things. Kasi ang sabi po ng salita ng Diyos, kung tayo mapagkakatiwalaan sa mga malilit na bagay, tayo ay pagtitiwalaan ng Diyos sa mga mas malalaking mga bagay. God will reward us sa ating pong pagtatapat sa Kanya. Amen. Ito po, marahil naranasan na po nating lahat, nung tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior. Nung tayo ay tumanggap sa Kanya, it's as if hindi as if, talagang ang nangyari ay yung burden mo ba nawala, kahit na marami ka pang problema, nandiyan pa rin yan. Pero parang nangawala yan, naalis na sa dalahin mo. At meron kang pag-asa ngayon, at meron kang joy sa iyong puso. Kagalakan na nararamdaman mo. Hindi na wala yung mga problema, pero alam mo dahil lumapit ka sa Panginoon, ay tinalis ng Diyos yung mga burden na yan. Ang sabi ng salita ng Diyos ay, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. At ang joy na yan ay nanggagaling po doon sa
you know that you are saved. The joy of salvation na tinatawag. At yan ay nag-overflow sa ating mga puso dahil nanggagaling yan sa Panginoon. The joy of the Lord is my strength. Doon po sa ating paglapit sa Diyos at pagtalikod sa kasalanan, nag-overflow yung joy sa atin. At yun ay nagbibigay ng lakas sa atin, sa ating mga puso. Naharapin ang bawat araw kasi binibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos. It gives us joy and strength when we live faithfully to God. Amen. Paano natin ma-overcome? Mag-pray tayo. Magsisi tayo. Magtapat tayo. Pangatlo, rebuke fear and doubt. Ang ating mga discouragements po ay it stems from fear. Nano kayang malyari kay Aldona ning bukas? Alaki pang pamayad sulu. Maging kamal sulu. Tamo mo po. Kabalik kuryente, tamo. Siyempre, ginamit ang marakal. Sabi kay Brother Oladan din. Migtas lang ano yung karela sulu. Kuryente. Siyempre, may mag-aircon tamo. Nung atitang aircon, pekas ka tala rin aircon tamo. Kabukas, pati nga po. Mamayad tano. Pong pamayad. Nano kaya ing malyari? What will tomorrow bring? What will happen next? What will my future be? What if? Nakaltahan po, what if? What if? Kailangan po nating pagtagumpayan yan, i-rebuke natin. Huwag nating hayaan yung takot sa ating puso ay manatili. Palitan po natin yan ng pangako ng Diyos. Amen. Sabi ng Lord, eda ka paboren, eda ka lakwan. Maniwala po tayo sa mga pangako ng Diyos. Have faith in God. Palitan natin ng pananampalataya, ang mga takot natin, ang mga worries natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi ko po ibig sabihin na pag magtiwala tayo sa Diyos, wala tayong gagawin. Hindi tayo magsisipag. Hindi po ganon. Have faith in God na siya alam natin na secured ang ating buhay sa Kanya. Secured ba ang buhay natin dahil meron tayong mga gagastusin? Secured ba ang buhay natin kung niisip natin, I am well provided? Hindi po ba't maging yun ay galing sa Diyos? Ang lahat ng tinatangkilik natin ay galing sa Diyos. Hindi ba't wala namang kasiguraduhan ang buhay po natin? Ang sigurado lang ay ang tayo ay safe sa kamay ng Diyos. Kung ipinagtitiwala natin ang buhay natin sa kamay ng makapangyarihang Diyos. Di ba't yun lamang po ang security natin? Si Job ba, secured siya? Secured ba ang kanyang ari-arian? Kahit na siya ay napakayaman? Ano po? In an instant, minsanan lang. Di po ba si Job, sabi ng Biblia, hindi pa tapos yung nagbabalita sa kanya ng masamang balita. Susunod na naman yung isa. Susunod na naman yung isa. Susunod ng isa. In an instant, ubos siya. Pero ang maganda,
ay meron siyang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi niya, the Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. At kapag ganon, we have more than enough. When we have God, He is more than enough. Believe in the promises of God. Have faith. Ano po? Ang takot natin, ang walang kasiguraduhan ay papalitan ng Diyos ng certainty, ng assurance na nandyan pa rin ang Diyos. We have God. And when we have God, we have more than enough. Amen. Salamat sa Diyos kung meron tayong mga pinrovide ng Panginoon sa atin. Pero hindi po tayo nagtitiwala doon. Sa Diyos tayo nagtitiwala. Amen. Si Kristo ang siguradong angkla natin na ang kanyang banal na spirito na nananahan po sa atin ay siyang ating assurance. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God did not give us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Pagtagumpayan natin sa kapangyarihan ng Diyos ang takot, ang doubt. Ano po? Overcome doubt by faith in God. Overcome worry by faith. Ang faith po ay sigurado. Kasi ang sabi ng Hebrews 11 verse 1, faith is being sure of what we hope for and certain of the things we do not see. Mga bagay na hindi natin nakikita, kapag yan ay patungkol sa Diyos, yan po ay sigurado kahit parabagang wala. Being sure of what we hope for, certain of the things we do not see. We must not let doubt linger in our minds. Yung bang parati, pagdududo na lang tayo, wala tayong pananampalataya. I-rebuke po natin, palitan natin, Lord, paniwalan ko, mo kulakwan, mo paboren. Paniwalan ko, Ginoo, ating kang plano ka na ako. Ikaw tayong Hebrews, Jeremiah 29:11. Ang talagang reality po, ang truth ay ang salita ng Diyos. Kung inisip natin, truth, ang reality natin, ang kalagayan po natin, truth din, katotohanan, ang salita ng Diyos na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Pagkatapos po, babalikan mo, pagbabalikan natin ang ating buhay, oo, dumaan po tayo doon, pero balikan natin ang buhay at once na iniwan tayo ng Panginoon. Hindi po tayo iniwan. Kanina po sa prayer ni Brother Harsi, sabi niya, pagpapaala mo po, Panginoon, kahit na doon hindi kami mga mananampalataya, totoo po yun. Sino bang nag-iingat sa atin? All throughout our lives, God has blessed us, even we were yet sinners. Ang sabi po ng Bible. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ano po? Do not doubt in our hearts the love of God, the promises of God. Change your belief na yung paniniwala na, ito yung mga ma-overwhelm kami ng kalagayan namin. Ma-overwhelm kami ng takot. Palitan po natin yon. Ma-overwhelm tayo ng pagpapala ng Diyos. Ma-overwhelm tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Yung bang tayo ay nandun sa presensya ng Panginoon. Alam natin, hindi tayo iiwan ng Diyos. He cares for you. He loves you very much. Paano pinakita ng Diyos? Ang sabi po ng Biblia, while we were yet sinners, Christ died for us. Put your faith in God, who is good and who cares for you and who loves you very much. Amen. Rebuke fear and doubt. Number 4 po, reach out to others. Reach out to others. Sabihin po natin kung ano ang ginawa ni Jesus Christ sa ating buhay. Marahil tayo po ay dumaan na sa mga discouragement.
Marahil tayo ay na-depress. Sabihin naman natin ang ginawa ni Jesus sa iba. Na tayo ay sinamahan ng Diyos, na tayo ay hindi pinabayaan ng Diyos. Nung tayo ay namumroblema, nung tayo walang-wala, ang Panginoon, sinustain po tayo. Ipatotoo po natin. God is good. Sabihin po natin sa iba. Hindi po sa atin yan, hindi po sa ating lakas yan, hindi po sa ating kayamanan, pinagpala lang tayo ng Panginoon. Hindi po sa ating katalinuhan yan. Pwedeng mawala po yan. Kahit sabihin natin, ay, innate na sa akin yan, magaling ako, matalino ako, ay, hindi po. Pwedeng mawala po yan. Kahit sabihin natin, wala na sang mga lingwan. Reach out to others. Sabihin natin, ay, makwalta na ako. Ay, hindi po. Let us share firsthand, yung firsthand account na ginawa ng Diyos sa atin na pwede nating sabihin sa mga tao na experience natin ang discouragement noon, na experience natin ang kawalan, na-experience natin yung takot, pero ang Panginoon, pinalakas tayo, pinagpala tayo, in-encourage tayo. Sabihin po natin na mabuti ang Diyos, na dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nasa magandang kalagayan noon. Ngayon, mayroon pong istorya sa Mark chapter 5, verses 18. Ito po ay patungkol sa isang ni-restore ni Jesus na demon-possessed man. Ano po? Chapter 1 to 20 po. Chapter 5 verses 1 up to 20. Basahin ko po yung verse 3. Yung demon-possessed daw ay, ang sabi sa verse 3, this man lived in the tombs. Makatunang niya po sa sementeryo na. Siguro lulubya ka retang tombs, sana po eh. Matutudya ka rin. This man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. Kaya niya tali. Masikan niya. For he had often been chained hand and foot. But he tore the chains apart and broke the irons on his feet. Si kanan eh. Supernatural. Supernatural. Kaya mo, demon possession. No one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. Manguluya. Gugulisak. Nung malapit ka mo, mga takutan ka siguro. Daramdaman me. Verse 6, when he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, what do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, don't torture me. For Jesus had said, come out of this man, you impure spirit. Then Jesus asked him, what is your name? My name is Legion. And he replied, for we are many. Kaya pala. Marakala, renga, tsukaya. And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. Basta niya po yung istorya kay but Jesus, din niya ng permission. Namunda, lakaretang babi, marakala pong babi, 2,000. Munta na ako po verse 18. Pegalingan ng Jesus. Jesus po, usually, akit tamo po makanini.
Peter, inaus na eh. Sabi ng Jesus kang Peter, come follow me, and I will make you fishers of men. Ang popoy John, ang popay James. Sabi na po kang Matthew, follow me. Tuki ka kanak. Ining lalaki pong ay ni, na pelayaan, aranasana, mila ko, ing burden, niya po, ning demon possession, ing burden na ni kasalanan. Lentaya po, as Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Hindi po yung magmakalunos, Lord, tuki ko po. Liwa-liwa po yung ahos na ning Diyos kaya katamo. Kari Peter, kari Matthew, James, John, kita po, sabi na, follow me. Ini, yung sabi na, he begged to go with Jesus. Magmakalunos. Si Jesus, sana po, petok yan. Jesus did not let him, but said, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Go home to your own people. Bahalo niyo po, nalinawe as rejection ito. Iyapin may katok, hindi po siya sinama ni Jesus, pero meron siyang ibang tawag. Ang sabi ng Panginoon, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you. Ipatotoo mo ang ginawa ng Diyos sa iyo. Ipatotoo mo kung paano ang Diyos ay nahabag at naawa sa iyo. Verse 20, so the man went away and began to tell in the Decapolis. Ang Decapolis po ay 10 cities. And he began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. And all the people were amazed. Tell others what Christ has done in your life. Ma-encourage po tayo doon. Ano po? Pastor, nung inuman manimala, po ito ma-discourage ko. Ayali po. Yung katotohanan na ikaw ay sumunod at ibinahagi mo ang salita ng Diyos at po ang kabutihan ni Jesus Christ, it will give you encouragement in your heart. Tumanggap man yung tao, praise the Lord kung tatanggap. Kahit hindi, mayroong encouragement sa ating puso na tayo ay sumunod dun sa utos ng Panginoon. Ano po, go home, napakaganda. Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you. We should tell the people how much the Lord has done for us. Naisip ko ngayon, ibalik kaya natin yung pagpapatotoo dito. Kung meron kayong gustong patotoo, approach po ninyo ako bago ako mangaral. Kung gusto niyo magpatotoo, pwede. Tell how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Habag at awa lang po ng Diyos sa atin. Kaya tayo naligtas at kaya tayo nagpapatuloy. Kaya yung buhay natin ay inayos ng Panginoon. It's only by the grace of the Lord. Let us begin to reach out and tell of what Christ did to us and how we're encouraged by our faith in the Lord. They will be amazed. Ang sabi po dito, and the people were amazed. Hey, pastor, na akong katsura ugali dati. Nakuha niya yan. Kung binago ka ng Panginoon, ito nga, demon possess eh. Naggugulo nga ito eh. They will be amazed also
And some, if not all, will put their faith in Jesus Christ. Nagbibigay po ng lakas sa atin yun. No. Alam po ninyo, somewhere in our Christian walk, we will all face discouragement. Pero hindi po dapat magtagal yon. At yon ay magpapagtagumpayan natin sa biyaya at habag ng Diyos. Marahil mayroon po tayong kinakaharap na parang nagbibigay ng discouragement sa atin. Mabuti po ang Diyos. Ang Diyos ay mayroong nakalaang parating tugon sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ay mayroong inilalaan na mabuti sa bawat isa po sa atin. We will overcome. Amen. Kung tayo po ay magpapatuloy, nilalagay natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kung tayo po ay tutugon sa imbitasyon ng Diyos, na lumapit tayo sa Kanya, parati po tayong lumapit sa Kanya. Kahit sabihin natin, Pastor, Kristyano na ako, parati po tayong lumapit. Mabibigyo po tayo sa mga tao, pero hindi po tayo mabibigo kay Jesus. Amen. Ang sabi po ng Biblia, at the end, we will never be put to shame. Hindi tayo mapapahiya dahil nasa atin ang Diyos. Let us continue putting our faith in Christ. At tayo po ay lumapit sa Kanya. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. We bless your name. We honor you. Salamat po. Salamat po sa pagpapalakas mo sa amin. Salamat po. Ikaw ang Diyos namin na pwedeng malapitan. Hindi kami mabibigo, Panginoon, sa iyo. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Don't wanna go back, Lord, to the way I used to live, the way I used to live. I won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescue me. I will not stop till every tribe and nation bows before you. I will not stop till day you see your glory, see your glory, your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire, your fire burns within me, burn
Lift up your eyes. Lift up your eyes to see the glory of the earth is on the earth. Arise, arise, arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise. Yes, Lord, hallelujah. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise. Your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Yes, Lord, your fire burns within me, burn within me with your fire. Lift up your eyes. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, 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 yes, Lord. Lift up your eyes to see the glory. Glory of the Lord is on. Yes, Lord, hallelujah. Arise, arise. Lift His name, Lord. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on. Yes, Lord, arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Rise, rise. Oh, lift up your eyes to see the glory of the Lord. Yes, Lord, we worship you. Rise, rise. Oh, we lift up your name, Jesus. Lift up your eyes to see the glory of God. Yes, Lord. Arise, arise. Hallelujah. Niyaya liwala po, kalagayan at daralanan ding anak mo, Ginoo. Ning kay ila mo po yung magdala kaniti. Pero Ginoong Diyos, salamat pwede kaming lumapit kay kayo. At itang mga bayat at dalahin, darin kaya kaming puso, darin kaya kaming kaisipan. Pwede kaming mipalaya ka rin. Wala din kaya kaming Ginoo. Uli ng Jesus. Salamat ating kaming pag-asa. Salamat at pwedeng mibayo yung kaya kaming kalagayan. Unang yaman God, mibayo, Ginong Diyos, pwede kaming managumpe, uling ating kaming Diyos sa pwedeng halapitan.
Turuanan mo kayong manalangin, Ginoong Diyos. Turuanan mo kami gulutan ng kasalanan. Turuanan mo kayong magtapat, Ginoong Diyos. Lord, you overcoming doubt, ang popong takot. At Ginoong Diyos, turuanan mo kami na maglingkod at ibahagi ang po Jesus Christ. Salamat po. Dining bagay ang areni, mamiyeng encouragement kaya kami. Kailangan mi po yung kayong presensya. Kailangan mi ng assurance, Ginoong Diyos. Turuanan mo kaming takbang kayong kasalpantayanan at lalo kaming magtiwala, Ginoong Diyos, kaya kayo, nanuman ning kaya kaming estado kayong biye, nanuman ning kakayarapan mi po, Ginoong Diyos. Ito ang katutuan na tsoka, Ginoo, na yung saop mo, ipagkalob mi po kaya kami. Ginoong Diyos, nating kang plano, maayap at masanting, Ginoong Diyos. Na may kailangan pagdudaan nito, Ginoo. Uling dito rin katutuan. Kaya mo kami paboren, kaya mo kami lakwan, kaya kang mahayap at masanting na plano, kaya kami. Salamat po, Ginoo. Hallelujah. Ika'y magsalita, Ginoong Diyos. Kapamilatan ng mensahe. Miyayalwa po, paniwalan ming take away na po ding bawat metong. Importante men ibatan niya kaya kayo, Ginoong Diyos. At ilang mensahe, ating kaming mensahe, men ibatan kaya kayo. Paranas mo, Ginoong Diyos, yung kapayapan. Paranas mo, Ginoong Diyos, yung pag-asa, yung kagalakan ka rin puso na puning bawat metong. Namikabit ka rin kaisipan mi at puso mi nating Diyos. Malugod at mayap at tapat kaya kami. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. Lord, yung anak mo na tsungin pagpalan mula. Iparanas mo, Ginoong Diyos, yung biyaya ng Ginoong Jesucristo, yung lugod na ningig pa, ang po pamakyabe na, yung banal na Espiritu. Amen. Amen.